Hello guys! This is part 2 ng gala namin. By the way, this is Kim working as an assistant teacher here in UAE. For today's adventure, pupunta naman kami sa Zayed National Museum at Luva, Abu Dhabi. By the way, nitong May 17 pakuha ang mga video na ito. At guess what? Summer na noon, kaya ramdam na ramdam talaga ang init at lagkit sa balat. Pagdating namin sa venue, nag-ayos muna kami at naghanap ng CR. Buti na lang kahit gawa sa container van ng comfort room, may aircon naman kaya komportable pa rin. Nag-alangan pa nga kaming magdala ng tubig dahil may nagsabi sa amin na bawal daw ito sa loob ng museo. Kaya ang dinala na lang namin ay isang maliit na 250 ml bottled water para kung sakaling hindi talaga pwede, madali na lang itong itapon. At eto nga kami, wala talagang moment na natatameme. Relax ka lang eh. Sila mamaya ko. Picture. Pagkatapos noon, sumakay na kami ng shuttle papunta sa unang museo. Pagdating namin doon, may mga staff na agad na namimigay ng libreng tubig. Napansin ko rin na karamihan sa mga nagtatrabaho rito ay mga local Emirate. Kaya kung may mga taong makikita kayong tinakpan ko ng sticker sa video, sila yon. Bilang paggalang sa kanilang privacy at kultura, hindi kasi dapat basta-basta kinukunan ng video o larawan ang mga lokal, lalo na ang mga bata. Pagpasok namin sa museo, hindi naman pala sinita ang dala naming tubig. Kaya okay lang din na nagdala kami. Guys, halos wala kaming ginastos sa pagpasok dito. Sagot ng church ang accommodation namin at libre rin ang transportation. Ang pinakamaganda pa, libre ang entrance tickets dahil sakto ang pagbisita namin sa pagdiriwang ng International Museum Day. Ang International Museum Day ay ginugunita tuwing May 18 sa iba't ibang bahagi ng mundo upang hikayatin ang mga tao na mas pahalagahan ang kultura, kasaysayan at sining. Sa Abu Dhabi, nagkaroon ng espesyal na programa kung saan maraming museo at cultural sites ang nagbigay ng libreng admission mula May 16 hanggang 18. Kabilang dito ang Luva Abu Dhabi at ang bagong bukas na Zayed National Museum. Sa totoo lang guys, hindi talaga ako mahilig kumalay sa mga ganitong lugar. Para sa akin noon, medyo boring ang mga museum dahil puro tingin-tingin lang naman. Kaya nga nagtataka ako kung bakit isa ito sa mga madalas na date suggestions. Siguro ito na nga yung sinasabi sa kantang Ikaw ay tila sining sa museo, hindi naluluma. Ay, kumanta siya. Naku, biro lang ha. Pero marahil ganito ang pananaw ko dahil sa unang museum na napuntahan ko. Sa amin kasi, may maliit na museum section sa cultural gym. Kahit maliit, ipinagmamalaki pa rin namin yon dahil naroon ang isa sa mga booths ni Emilio Aguinaldo. Yes po, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Hindi man ito kasing laki ng mga sikat na museo, bahagi pa rin ito ng aming kasaysayan. Anyways, pumasok na nga kami sa unang museo. Nang makita ko ang laki at ganda ng lugar, agad na nagbago ang pananaw ko. Nasabi ko talaga sa sarili ko na sayang at kulang ang oras namin para malibot ito ng buo. Ang una naming pinuntahan ay ang Zayed National Museum. Ito ang pambansang museo ng United Arab Emirates na itinayo bilang pagpupugay kay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ang founding father ng UAE. Dito makikita ang kasaysayan ng bansa mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong UAE. Makikita ang mga tradisyonal na kasuotan, gamit sa pagluluto, mga kasangkapan sa pangingisda at pangangalakal. Pati na rin ang mga modelo ng dating tahanan at pamumuhay ng mga Emirati. Bukod sa mga koleksyon, mamamangha ka rin sa mismong disenyo ng museo. Sa loob man o sa labas, halos bawat sulok ay Instagram worthy. Talagang hindi mo mapipigilang kumuha ng litrato. Bago kami umalis, namigay rin sila ng libreng Arabic coffee at dates. Hindi na ako kumuha dahil hindi ko talaga kaya ang pait ng Arabic coffee kahit sabayan pa ng date. Pagkatapos noon, nagtungo naman kami sa Luva Abu Dhabi. Dito, mas marami talaga ang tao. Matatagpuan ito sa Saadiyat Island at napapalibutan ng tubig.
Dhabi. Kaya may mga bahagi kung saan matatanaw mo ang dagat at ang skyline ng Abu Dhabi habang nagpapahinga sa pagitan ng pagbisita sa mga gallery. Kapag pumasok ka sa Luva Abu Dhabi, hindi lang ito tungkol sa pagtingin ng mga painting. Isa itong paglalakbay sa kasaysayan, sining at kultura ng iba't ibang sibilisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Makakakita ka rito ng mga sinaunang kagamitan, eskultura, relihiyosong artifact, mga painting at modernong likhang sining mula sa iba't ibang bansa. Ang mga gallery ay nakaayos ayon sa daloy ng kasaysayan mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong mundo. Para kabagang naglalakad sa isang malaking timeline ng sangkatauhan. Isa sa mga natatanging konsepto ng museo ay ang pagsama-sama ng mga bagay mula sa iba't ibang kultura sa iisang espasyo. Ito ay upang ipakita kung paano nagkaroon ng magkakatulad na ideya, paniniwala at paraan ng pamumuhay ang mga tao kahit magkakalayo sila ng lugar. Makikita rin dito ang mga sinaunang Egyptian artifacts, Roman sculptures, Islamic art, Asian artworks at mga tanyag na painting mula sa Europa. At para sa ating mga Pilipino, may isa pang espesyal na dahilan para bumisita rito. Dito mo rin makikita ang obra ni Juan Luna na Una Bulaqueña, isang simbolo ng ganda, dangal at husay ng lahing Pilipino. Huwag palampasin ang pagkakataong masilayan ng personal ang isa sa mga pinakatanyag na likhang sining ng Pilipinas na kinikilala sa buong mundo. Kung balak mong bumisita rito, mas mabuting maglaan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras upang ma-enjoy ng maayos sa mga gallery at iba pang bahagi ng museo. Habang umiikot kami, napansin ko rin na maraming mga dalagita at content creators na nakaporma at nagpipicture. Hindi naman nakapagtataka dahil dito matatagpuan ang isa sa mga pinakasikat na bahagi ng museo, ang napakagandang dome na lumilikha ng tinatawag na Rain of Light. Kapag tumatagos ang sikat ng araw sa geometric patterns ng dome, para kang nakatayo sa ilalim ng umaambon na liwanag. Ito ang isa sa mga pinakapupuntahang lugar para sa mga larawan at videos. Mayroon ding sikat na outer walkway o runway kung saan makikita ang kakaibang kombinasyon ng modernong arkitektura, dagat at liwanag. Ito sana ang gusto naming masulit pero tulad ng sabi ko kanina, kulang talaga ang oras namin para malibot ng buo ang museo. Sayang man, nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit papaano ay naranasan naming makita ang 2 kamangha-manghang museo na ito. At kung luluobin ng Diyos at sa tamang panahon, sana ay makabalik kami rito upang masulit ang bawat gallery at bawat sulok ng lugar. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next vlog and follow for Kayo ba, mahilig ba kayong bumisita sa museum o mas gusto ninyo ang beach at nature trips? Comment down below.